50 years from now, 1 in 3 people worldwide will live in slums, like these in the sprawling megacity of Manila. Built without proper sanitation, lacking medical facilities, used as a dumping ground for the city's rubbish. Ilan ang mamamatay sa awin dito sa tindi ng basura, di ba? And with rising crime. Nabudi sa ilog na to, isang natatatpo po mga putol-putol ng katawan, po nalulod ng lalaki. But it's not just about poverty and chaos. Generations have lived in these slums, worked, survived, and aspired. Minsan po umarap ako sa salamin, sabi ko, ito ba talaga yan? These are the stories from the slum. It's the end of the typhoon season, and local election fever is sweeping Manila. Every 3 years, over 300,000 local councilors and chairmen and women are voted into their barangays or districts right across the country. Arnold Burani is a local businessman in Aroma slum and is standing as a councillor in the upcoming elections. Mamaya wala na akong ballpen, naubos. Local politics is the first step towards power and influence. But today is his day off. Arnold is taking part in his #1 passion. Sintangkad lang naman yan. Pinapantay ito. Kung magka-match, parehas ang laki, parehas ang tangkad. Magka malalaban, pero kung walang kaparehas, hindi pwede. Hindi nakalaki, maliit din yun. Mayroon na. Dalawang lang lang. Okay, darito dyan. Tari na. Ayaw na. Lalagyan ng tari. Lalagyan ng tari. Yung tari na ilalagay dito sa pinakatahid niya ilalagay. Nanadya pa Boy, yali kayo boy. Bawa, dito ang tari na ilalagay. Dito pantay tahid. Matalas, bagong hasa. Okay boy? Matalas, hindi bagong hasa. Ako lang sa 60. Today, Arnold watches from the sidelines. But soon he'll be in a far more dangerous arena of local politics. Arnold is also campaigning as head of his local anti-crime league. But in Tondo district, public service is not for the faint-hearted. Ayaw niyo to? Ito na, lagyan mo dun sa ibabaw. Jomar coming, Jomar! Jomar! Dala ba ni Jomar yung radyo niya? Tatalian lang. Kaya italian mo. Vicky Reyes is standing for re-election as chairwoman of her local barangay. But today,
politics takes a back seat as she's organizing a birthday procession for her patron saint. Wala pa yung ate-atehan, ka-LB? Sabihin mo na, anong oras na? Asan na yun? Saan lolo mo? Hanapin mga drummer. Ito'y tradisyon ko na, namana ko na sa mga magulang ko. Since bata pa ako, deboto na ako sa aming mahal na patrok. Vicky is not only barangay chairwoman, but also a mother of 6 and a working midwife. Eh nga lang, bata, magugulat ka. Sipin mo ba, lahat ng batang yan, mga nilabas ko yan? Yung mga yan? Ang babait niyan. Pamilya, barangay, hanap buhay ko, pag natatawag ako may panak, dito sa simbahan nyo lang naman paikot-ikot lang naman ang ano ko, ang mundo ko rito sa barangay ko. Na porkit isang bilang chairman, hindi ako nagtatago, humaharap ako kung sino ko at kung anong pagkatao ko sa kanila. Nilalabas ko sila kahit nasaan kami o nasaan ako. Events like these are essential for rallying support and votes from both heaven and earth. Lahat yan, idinidinig ko sa kanya, lahat ng bagay. Huwag niyo tigasan, lahat! Kaya nga ako, natutuwa rin ako na nandito ako para sa barangay ko. Gagawin ko lahat ang magagawa ko para sa kanila. At higit sa lahat, eto na, magpapanibagong barangay na naman. Sana nga, ako bilang isang punong barangay, maupo uli. Councilor Dennis Alcoreza is Tondo's representative at Manila City Hall and is considered a man of power and influence. With barangay elections only 5 weeks away, he's touring his district. Tondo is the largest district and one of the densest population in the world. I think we have about how many? 25,000 per square kilometer. Majority of the problems here are basically essentials. I mean, food, electricity, water, housing. They just worry about their meal the next day. They live life day by day. They don't expect a lot from government. And can you just imagine, for say 21 years now, so there's 7 elections and nothing happened. So you just can't imagine what's their mindset is as far as government is concerned. And it's becoming more expensive because their votes are for sale. So you have to pay them to vote for you. Right? I asked him last May election, how much was the going rate for a councilor here. He told me it's 200 to 300 pesos per voter. They say if you win in Tondo, you become mayor of Manila. Politicians collect votes wherever they can. Religion and politics are intertwined in the Philippines, and local priests can be valuable contacts.
This one is one of the inspiring stories. Really, people with true heart. Yes, yes. Kind heart. You know, our counselor is very helpful. No? He's one of a kind. Big heart. Kumusta po ako sa tatay mo? Opo, nandyan lang po ha. Oo, God bless you. Thank you. Araw-araw po ba kayo dyan napapaano? Hindi, ako, Wednesday, Saturday. Baka papadala po namin. Oo, kahit itlog lang, sir. Padala mo ang itlog. Gutom na naman. Sige. Masarap yun. Thank you po. God bless. The counselor may be fishing for votes. Self-appointed Pastor Ramil is more interested in fishing for souls. Kaya yung sa tatlo na yan, wala akong pinapanigan. Kahit pa pumunta sila, wala akong pinapanigan. Kasi naniniwala nga ako na ang pamumunuan galing sa Diyos. Jesus Christ, share His love and share the goodness ng Panginoon sa buhay mo. Magbigay ka. Alam mo ba, it's better to give than to receive. Alam niyo kahapon, Pastor Ramil is a man on a mission. ginastos natin sa... Saka? Everybody say, yan na yung ano niya. Very good. Next. Everybody say, hat. Okay. Bad. Lad. Ah. In the morning, we divided the rooms. So this is, in the morning we have about 12 children or students. And then in the afternoon we have about 34 students. It's all free. So me and my wife is the teachers. Say hello to our visitors. Say hello. Come on, sabihin nyo hello. So, and then in the evening, we have 8 people who are sleeping in the night. Actually, ang pinaka main focus ko rito, na gusto kong, yung goal ko talaga, yung mga tao makakilala kay Kristo. Yung mga pagtulong ko, yung mga eskwelahan, papiding, yung gift giving, yung pagtulong sa mga may sakit, ano na lang yan sekundaryo na lang yan. Pero ang pinakamainam dito, yung paghahayag ng mabuting balita, pag-aaral ng salita ng Diyos. Yan. Okay lang. It's good to share the food. Very good. Electioneering is in full swing on the streets of Tondo. Si Madam Chairwoman Lenny Reyes. May na-entertain pa po Hot favorite to become the new chairwoman of Barangay 105 is Lenny Reyes. Lenny is the wife of the current chairman, who's already served the maximum of 9 years. Ilagay po natin sa inyong mga baluta, Chairwoman Madam Lenny Reyes, Chairman ng Barangay 105, ang butihing magdahay ni Chairman Tito Reyes. Ay, malakas po ang aming partido. Alam niyo, may pagkakaisa. Ang bawat dumarating kami, sinasalubong kami ng masaya, lakangiti sa kanilang mga mata. Kaya po ako, umaasa ako na sa tulong ng Diyos, ako'y palarin. Kaya magpinsan. Salamat po. Magpinsan po yun. Madam Lenny po, sa Oh, balota. sarap yan, kuya. Pagjareta, sarap. Midwife and chairwoman Vicky Reyes
is kicking off her re-election campaign in earnest. Hello po, Mare. Good morning po sa inyong lahat. Muli po ang inyong punong barangay. Humingi po ng konting suporta. Naku, nakalimutan ko si kagandahan din. Pakiabot. Salamat, salamat! Siguro, na-appreciate ko ngayon sa mga taong, sa mga daang na nadadaanan nila na hindi na katulad nun na lubak-lubak. Hindi na, wala nang mga kahoy, wala nang lupa, at least sa mga bata nakakapaglaro. Mabuti natin, Chairman! Nandito na! Hello po, good morning po sa inyong lahat. Hello po, magandang umaga po. Muli po sa inyo, humingi po ako sa inyo ng konting tulong. Dito naman sa kampanya namin kasi 3 kaming tumatakbo. Kaya lang, sabi ko nga, may mga nangyayaring aksidenteng hindi mo masasabi. Yung iba nagkakaroon ng conflict dahil nga siyempre, labanan na yan eh. Maraming salamat sa inyo. Unahan ko na si Belen. Ikaw marami ka sheting ginagawa sa akin. Meron daw. Ilan ba inanak ko sa'yo? Para ka na may personal. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Muli po ang inyong punong barangay. Humihingi po sa inyo. Sabihin ko man deep inside, sabihin ko, ako na, di ba? Kaya lang, syempre, hindi mo rin masasabi ang tao eh. Kumbaga sa ano, kahit konti pagtingin, maliit man ang naging serbisyo ko, pero dadagdagan ko. Kung sakali man, siguro dumating man sa puntong di man ako, may legacy kung may iwan dahil lahat ng tinatapakan nyo, gawa ko yan. Hello po, good morning po sa inyo lahat. It's 2 weeks to the election, and candidate supporters walk the streets seeking votes. Pahingi naman ako. Ano na maringga? Among them is Babes Borines from the local charcoal making community. Sa tunay na pagbabago ng Barangay 105 Zone A, District 1. Hello po, kami muli kumakatok sa inyong mga puso at isipan. Ang Team Marlin po ay humihingi ng suporta para matupad ang tunay na pagbabago ng Barangay 105 Zone A. Nakatandang ko yung babae na yun ang lalabas. Di kaya ako lulubog dyan? Dati, dito yun sila di Jamila. Today, Babes is searching for votes in the squatter settlement of GK. Lulubog. Ala! Yay! Ew! Sobra! Kaho! GK sprang up among the ruins of abandoned warehouses. It's been scheduled for demolition for almost a decade. This is where Erlinda Adelia calls home. Nasa loob po tayo ng GK. Yan, makikita nyo dyan, mga bahay, mga mamayan. Tsaka, ayan, nakikita nyo yung baha. Ayan, ganyan kami dito, araw-araw. Ayan, nakikita nyo, marumi. Ngayon lang itong, bali itong taon lang na ito na simula nung bumagyo. Bali na ano yung baha namin, na-stuck kasi nga wala kaming kanal. Ayun ang bahay ko. Yun, nakabukas na yun. Yung pinto, yung diretso, yan. Iniwan pa ng anak ko yung ventilador bukas. Ano ba yan? Mabuti nga simentado yung ano nito eh, ilalim. Kung lupa pa. Diba? Kahit kami naman binabaha dati nung dumadaloy ang tubig, hindi naman ganito kaitim, tsaka hindi ganito mabaho. Ngayon mabaho na eh. Siyempre nai-stuck na, di ba?
Yan ang aming lugar. Ganda. Ang hirap din kaya kahit nandito ka sa siyudad. Kaya nga, sabi ko nga minsan, buti pala sa probinsya na lang kami. Oh, hindi naman ako lumaki ng talagang miserable ang lugar. Hindi naman totally basura namin ng mga naninirahan dito, no? Hindi naman. Kasi may mga pumupunta rin dito ng mga bata na kaya magtapon ng basura. Dito rin hinahagis, dito rin tinatapon. Hindi naman ipapakita sa'yo eh. Gagawin naman nila mga, ano ba, mga gabi na, mga 7. O, alangan naman bantayan mo yun. Tapos siyempre, umulan, inaagos, kaya yan, kumakalat. Tragedy has struck in Aroma. Arnold Burani, the cockfighter and president of the Anti-Crime League, is dead. His quest for a council seat over before it began. A man wearing a ski mask walked up to Arnold and shot him 4 times. Arnold is survived by his wife Joy and 4 children. Kasi kadikit naman namin yung asawa. Oo, si Joy. Kadikit namin. Nung kumari kami. Tsaka mahirap maging asset ka ng pulis. Kasi asset siya ng pulis, diba? Kasi siyang nagpahuli dyan. Tapos pinabugbog niya yung mga 2 bata. Mga 2 bata, ganyan ko. Yun ang dealer. Yung pinabugbog niya. Kasi tatakbo sana yun siya ng Kagawa din itong October. Kaya nga sabi ko dapat na kontento na lang siya kung mayroon siya. Hindi na siya humangad ng iba na sumikat siya or makilala siya. Hindi na lang siya nakikialam sa iba. Election season is raging in the Manila slums, but for one day at least, the campaigning is halted. A fire has decimated a squatter settlement in Tondo. 300 houses have been destroyed, and 1 life lost. One of the first to arrive with aid is Pastor Ramil. This morning, about 12 p.m. or 1 o'clock in the mornings, I heard that there is a fire here in Sitio Damayan. So when I heard that, I prepare food for them, for about 400 children. So we immediately cook for the food. We cook egg for them and a rice soup like congee. Ice cream dito. The fire comes at the end of the typhoon season, so the evacuation centers are already full to bursting. The centers provide shelter and food,
if they can get hold of any. One thing that can be guaranteed is politicians grabbing the attention. The wife of Manila's mayor has turned up for a tour of the evacuation center. After photos and interviews, she enjoys a meal brought in from a local fast food restaurant. There's no shortage of evacuation centers for politicians to visit. The vice mayor has arrived at one to distribute food and toiletries. Families have been waiting for over 6 hours for his arrival and the distribution of food. Makakaasa po kayo na kami ni Pangulong Mayor Erap ay patuloy na magmamalasakit at makikiisa sa lahat ng programa pwedeng itaguyod dito po sa ating lugar, sa lugar ninyo sa Pasayco. Magandang araw po muli at pagpalain nawa kayo ng buong Mayabang. The victims of the fire in the squatter settlement of Ulingan have been housed in a community hall and basketball court. Pastor Ramil arrives once again with aid and his encouraging words. Talagang, hindi laging patag. May mga pagkakataon na bago-bagong din. Actually, lumaki kami sa isang mahirap na pamilya. Ang tatay ko ay lasinggero, ang nanay ko ay nagtitinda lang. Siguro nandito kayo sa rock road, pero naniniwala ako na mahal kayo ng Diyos. Sabi ko nga sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Sabi ko natin na malagparan ng Diyos yan. Okay. Nung 15 years old ako, ay nakilala ko na si Ramil. Kasi sikat siya dun sa lugar namin dahil basketball player siya at saka Sa dami-dami ng dumaan sa buhay ko, grabe, hindi ko mabilang yung mga babae lahat. Simula't simula pa, alam ko na siya na talaga kasi 20 years old na ako, nagpakasal kami. And nagsasabi siya sa akin na gusto niya magpastor. Ang pagkakaalam ko sa pastor, mahirap. Tapos, walang sweldo. Ano ba yun ang kakaya? Walang sweldo, kaya parang tinanggihan ko. Sabi ko, wag ka magpastor. Sabi ko sa kanya. Naging naging singer siya sa club. So, meron ko may konting gift lang, no? Konting gift lang ko sa inyo at napapalain kayo ng Panginoon. Ha? Okay. God bless you. Ha? Pati mga kliyente ko, nagiging babae ko. So, ganun katindi yung karisma ko na pag nakipag-usap, ganun. Kasi nga, sanay na ako eh. God bless you. Kasi nga gusto ko ng maraming pera. Nakikipag-relation ako sa mga babae na matatanda, matrona, mga bakla. So, ganun yung buhay ko. Pwede ba mag-pray sa inyo?
Okay, sige po. Pwede ba namin i-close yung mga mata natin? Everyday, nag-aaway kami. Hindi maganda yung pagsasama namin. Sabi ko, siguro yun yung way ng God para maalala natin siya. Naalala nga namin si Lord. Salamat po at pagpapanahin ko sila. Ito po ang aming sample namin sa pangalan ng Jesus. Tayo po lang magsabi ng amin. Amen. God bless you. Mahal po kayo ng Panginoon. God bless you. Salamat po. Back in the GK's quarter settlement, Erlinda is hard at work. Dito ko kasi kinukuha yung baon ng kahapon, yung bunso ko. Dito ko kinukuha. Dito ko na talaga kinukuha yung pambaon, tsaka dito ko rin kinukuha yung pang-almusal ko, pang-kape. Kaya mahalaga sa akin kahit na hirap ka at mura lang ang bayad. Erlinda earns about $2 a day peeling garlic. Baba, itong balat ng basura namin, yan, dyan namin tinatapon. Siyempre, kami, kumbaga sa madaling salita, kung sila nga nagtatapon dyan, tayo pa kaya? O di dyan na rin tayo tapon. Pero kung ang nanunungkulan ang nagsisita o kaya inaalagaan, hindi kasi ganyan yan. Kumbaga, siyempre sila ang ginagalang, di ba? Ganun dapat. Nakikita mo yun? Yung taas na yun. Ito, yung taas na yan. Yung parang akala mo may mga tali na itim. Yan, basura yan dyan sa taas. Diyan din nila hinuhulog. Ilan ang mamamatay sa amin dito sa lugar na to sa tindi ng basura, di ba? Huwag na lang yung mga matatanda, yung mga bata na lang, yung hindi kakayanin ng bakterya, di ba? Hindi ba sila naaawa nun? Sila ang may power, dapat anuhin nila. Even the smallest of slums contain potential voters, and candidate Madame Lenny braves the rubbish and garlic peelings of GK on her campaign drive. Ako po yung aking plataforma, gusto ko po sana nakita ko yung mga sitwasyon dito sa ating likod. Pag ako po inalal ng ipinalat, nilagay muli sa barangay, ito po mga basurang ito ay tatanggalin natin, ipasakay natin sa dump truck. At tapos gagawa tayo ng drainage para patungong dagat. Hindi lang papansin to, kaya minsan yung mga tao, linalagyan lang nila dyan. Pagtalikod mo, tinatambak nila. Kahit anong bantay, minsan nilalagay dyan. Dapat ilalagay nila sa truck na dumarating. May pumapasok naman truck eh. Minsan katamaran ng tao, nilalagay nila dyan. Dapat mismo yung asawa niya ang umaksyon bago pa man niyang nangangampanya sila. Imposibleng matupad yung sinabi ni Madam kasi di ba nga ano na kami ditong i-demolish. Paano pa nila gagawin yung pagkaabalahan pa ba nila yon? Kung sakaling sino man sa kanilang manalo? Election day has arrived in the Philippines. Close to 60 million voters are turning out for barangay elections. Daso Romualdo Victoria.
Babes from the local charcoal making community is one of the hundreds of volunteers overseeing the polling stations. Her job is to look out for anything odd during the voting. Nagdadaya na flying voters, gano'n. Kagaya nung nangyari na yun, hindi pa siya nakaboto pero may bumuto sa pangalan niya. Ibig po sabihin, may bumuto sa pangalan niya na hindi siya yung may-ari ng pangalan. Ganun nangyari. Kaya kailangan bantayan talaga ng mga watcher, poll watcher. Kasi biglang iglap lang. Back in the slum, voters are voicing their dissatisfaction with the electoral process. Pag buboto ko noon, di ba? Pagkapunta ko doon para bumoto, di na ako pwedeng bumoto kasi nga may nakaboto na nga sa pangalan ko. Pinakita ko sa kanila na ako yung nakapangalan doon. Ngayon sabi nila, sino raw ba yung pumirma doon sa pangalan ko? Sabi ko, ewan ko, di ko naman alam. Kaya nga, bumunta nga ako para bumoto dahil di ko nga alam. Bakit daw nagreklamo ako? Sabi ko, natural pa magreklamo ako kasi pangalan ko yan eh. Buhay pa ako, pinapatay na yung pangalan ko. Sabi ko gano'n. Kung ayaw nyo akong paboto eh, makakarating tayo kung saan. Sabi ko ka-teacher. Pinaboto nila ako para di na ako mag-skandalo ba na. Tulad nga nung katukan dito na kakatukan ka sa bahay mo, bibigyan ka ng pera. Para iboto lang yung ano nila, tao nila. Stories of candidates buying votes have also reached Babe's ears. Meron. Nung nakarang araw, meron. Nagpakain siya sa Manginasal. 300 katao sa Manginasal, di po ba 99, only, ganun meron. Meanwhile, across town, current chairwoman Vicky Reyes is dealing with her own election issues. Her volunteers are being accused of influencing voters. Kanina tagulo yung ano ko sa presinto eh. Una na pamangkin ko ang nakipag-away tapos yung kapatid ko. Huwag muna lang ano yung kung sino ino-offer mo o sino inaalok mo. Kailangan ayusin mo na lang o kung saan mo sila daling presinto, kung saan sila presinto dapat ano. Hindi yung ibubulo ka pa para sa kanila. Kumbaga sa ano, binaba na nga sa amin yung dapat naming gawin eh. Kaya lang, minsan gumagawa sila ng hindi maganda. Parang sugal yan eh. Matalo't manalo. Kailangan maging patas ka lang at maging maayos lang ang ano mo. Kung sino yung manalo, sunod naman tayo eh. It's been 5 days since the fire in the slum, and Pastor Ramil has raised enough money to feed the children. But it's not just food he's providing. Marami to! Makinig kayo! Nagsisimula ako sa mga bata. So I love children. Ginagawa ko kaya pinifeed ko yung mga bata, hindi lang ng pagkain, pati ng Word of God. Oh, marami to! Huwag kayong magala. Huwag kayong magtutulakan, marami to. Oh, sige. Tayo, huwag magtutulakan ha. Dito na sunugan! Kaya mo na.
ipahayag namin ang salita ng Panginoon at gawin namin silang disipulo ng Diyos. Yun ang mission namin. Pero hindi naman sila magiging makikinig kung wala nang kain. God is good to me. Isa pa. God is good to me. He holds my hand and make me stand. God is good to me. Sabi mo sa katabi mo, God is good to you. Isa pa. God is good to you. He holds my hand and make you stand. God is good to you. God is good to us. 1, 2, ready, go. God bless you. Oh, ano? Ilamos ka daw, be, ha? Naligo ka mamaya, ha? Naligo ka mamaya, ha? Oo ka na. God bless you, be. Lain ka. The election results are in. Lenny Reyes has won in her barangay and takes over from her husband as chairwoman for the next 3 years. Nandito na po si Madam Lenny Reyes sa inyong pinagkatiwalaan bilang chairwoman ng Barangay 105. Nagpapasalamat po sa inyong lahat. Kasama po ng mga bagawan. Babe's candidate also won her seat. But chairwoman and midwife Vicky lost hers. Lesson bubulol ako ng balot. Sasama ka ba? Opo. With the elections over and the pastor less in demand, he can finally relax with his family. Alam mo, binigay sa akin yun ng Lord. Higit pa. Kung makikita nyo nga ang bahay namin, hindi nga siya mukhang bahay ng pastor. Marami nga nagtataka sa amin, even as nga, nagtataka nga rin ako kung ba't ganun kaganda yung bahay namin. Kung ba't ganun kaganda yung mga gamit namin. Siguro walang 200,000. Kasi nga yung mga yung foundation niya, tapos zero kasi to eh. Zero eh, wala talaga eh. So mabuti ang God at nag-provide siya. Hindi ko alam kung saan kinuha yung pera. Tawagan kita mamaya, ha? Okay, sige. Okay, bye-bye. Yung iba nga mga pangit yung mga kaisipan, pinag-iisipan kami ng pangit. Saan daw galing yung pera namin? Lagi ko sinasabi kay Lord. Minsan may chismis kay pastor, may gusto daw si pastor doon. Tapos tatanungin ko siya, totoo ba yun, sweetheart? Sasabihin niya, hindi totoo yun. Naniniwala agad ako. Naniniwala agad ako dahil hindi ko niloloko yung sarili ko dahil tangingo na ako, hindi. Naniniwala ako dahil yun ang nilagay ng Panginoon sa puso ko. Kahit maraming tukso, pero minsan, alam mo na, di ba? Pero ang Panginoon mabait talaga. He's very good to me. Okay? So, I have to go, ha? Another appointment. Meron akong appointment. It's been 1 month since the election, and the flood waters have risen in GK. Kagaya niyan, kaya may tubig ulit, di ba umulan nung nakaraang araw? Ayan, pundo na naman yung tubig. Siyempre, yung kagaya niyan pag maglalaba kami, maliligo kami, saan tatakbo yung tubig? Eh, walang drainage, walang kanal. O, di ba? Siyempre, may i-stock. O, tapos pag magsi-CR kami, eh di, babalot mo sa plastic. Siyempre, diyan mo itatapon, o, sana agos yung tubig. Wala.
promises to improve the drainage and clear the garbage haven't materialized. Para sa akin, imposible. Hindi na nila magagawa yun kasi naka-ano na kami dito eh. Naka-plano na kami i-demolish eh. O, sabihin na lang natin, hayaan mo na yan. I-demolish na naman sila. Kasi ang mga naririnig ko dyan sa labas eh, yung mga patay na, nandoon pa ang pangalan. Sabi nung kapitbahay ko dyan, taka naman ako. Patay na yung asawa ko, pero nandoon pa. Nakaboto pa. Ako, wala kang makikita dito, kundi yan, bad. Pangit. Pangit na view. Ano ba makikita mo ditong maganda? Wala. O, kagaya yung bahay ko. O, ayaw, makikita mo ba yan? O, ano, pangit. Ay, naku, wala kang makikita maganda rito. Kung ano ko, sagabal siya sa buhay ko. Pero siya lang ang nagpapalakas sa akin. 5 araw kaming walang ganun. Hindi ako ubra sa ganito ka ako. Mamamatay tayo ako ng dilat nito. Ang ganda rito. Kahit probinsya. Saka panatag yung loob ko dito. Kisa doon. Sariwa yung hangin.